Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon guys, alam niyo po ang bagong balita ngayon, ang ating VP Sara Duterte ay galante pala. Ay naku, mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Kaya mga kababayan, siguro alam niyo na kung paano niya ginastos at biro mo 11 days, 16 million. Pero bago po ang lahat, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe, paki-pindot ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload na video. So ito na guys, umpisahan na po natin. Ito na nga po ang balita na ating mapapanood ngayon na talagang nagkaroon ng pagtataka ang ating mga congressman, lalo na yung nag-iimbestiga tungkol dun sa kung paano ginamit ng ating VP Sara Duterte ang pondo, ay doon sila nagulat bakit ganun kalaki. Paano nila ginasto? Bakit napakalaki ang kanilang ginasto doon sa isang ah, lugar na yun, safe house. Ito po'y sinasabi nga ng isang congressman, talagang napakalaki. Sabi nga doon sa COA, tinatanong doon mga matataas na COA, yung nag-aano ng record, sabi ng congressman, di ba kayo nagtataka na bakit ganun kalaki? So ayun guys, panoorin natin kung ito yung buong istorya, ito yung buong balita na ating mapapanood. Ipinasumpi na ng komite sa Kamara ang 6 na opisyal ng Office of the Vice President na no-show sa pagdinig kanina. Doon lumabas ang paggastos ng OVP ng 16 na milyong piso para sa pagrenta ng 34 na safe house sa loob ng 11 araw. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng House Committee on Good Government ay binusisi na mga mamabatas ang ukol doon sa mga nirentang safe houses ng Office of the Vice President na ginasusan ng milyong-milyong piso mula sa confidential funds. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, lumalabas na nagbayad ang Office of the Vice President ng 16 million pesos para sa paggamit ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw noong 2022. Ang kada safe house, binayaran mula 250,000 pesos, 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng tig 1 milyong piso bilang renta para lamang sa 11 araw. Tinanong tungkol dito ang Commission on Audit. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I asked you, how much would that be per day para sa isang safe house? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe houses. Kinuha ng OVP ang pondo mula sa confidential funds ito, bahagi ng kontrobersyal na 125 million na pondo na ginastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP sa Commission on Audit bilang patunay kung paano ginamit ang pondo. Bali, magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Mr. Chair, 90,000. 90,000 a day. 909. Yes, Mr. Chair.
as compared po dun sa luxury resort with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. 200 Magkakano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Wala Hindi po naman kayo nagtaka? kaming information kung gaano kalaki building po ba Wala siya po kayong... Kung titingnan ang mga acknowledgement receipts, ilan dito walang nakalagay na pangalan ng tumanggap ng bayad. Merong hindi mabasa ang pangalan, meron ding hindi pirmado. Ayon sa kinatawan ng COA na si Attorney Gloria Camora, wala na silang ibang detalye tungkol sa mga safe houses na ito. Ang nakalagay lamang daw sa OVP Accomplishment Report, ang mga safe houses daw ay para sa ligtas na pagpapatupad ng OVP initiatives and confidence building. The COA relies only on the documentary evidence of payment, mainly. Tama po. Yes, Mr. Chair. And yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. Alam niyo guys, hindi naman po ako namumulitika dito kasi sa ngayon neutral tayo. Nagbabase lamang tayo dun sa mga balita, kung ano ba ang mga reaction natin. Ngayon na napanood niyo po yung video, yung balita na yun, ano ba ang reaction mo dito? Ano ba ang magiging komento mo dito? Kasi magtataka ka kasi minsan sabi nga doon, yung mga perma, hindi masyado klaro yung pangalan. Sinasabi nga doon na parang hindi napirmahan. Sino ba yung mga tao na gumawa doon sa report para doon sa COA? Kaya nakakalungkot, 'di ba? Parang mayroon ba ito tinatawag na pananabutahe para lang ipakita na ganun kalaki pero kinamkam ang ibang pera. Pero ito'y haka-haka lang. Pero sa opinyon ko lang yun mga guys, mga kababayan. Hindi naman ako nagbibintang ba. Pero ayon doon sa report, talagang napakalaki. Magtataka ka talaga. Bakit ganun ang resibo, yung pinirmahan? Bakit malabo? Bakit parang mayroon tinatago? Kaya ganun guys ang balita na yun. Kaya sa inyong palagay, sa inyong komento, pwede mong ilagay ninyo sa comment section kung ano ba ang magiging reaction mo dito, ano ba ang komento mo dito sa report na to ng ginawa o paggagasto, paggamit ng ating Vice President Sara Duterte sa pundo niya. Kaya iniimbestigahan dito. Kaya yun lang guys. Maraming salamat po. Kung ano man ang iyong comment dyan, ilagay nyo lang po sa comment section. At atin yan pag-uusapan sa susunod. Maraming salamat po guys sa inyong panonood. At huwag niyo pong kalimutan, i-like ang video, paki-subscribe. God bless you all.